May ilaw. Kaya ito nakapasa. Bili lang ako ng ng patoka at saka pagkain ng rabbit. Ingat Jay ha. Hindi nagmamadal eh. Ako. Talas pa. Ang ganda. Parang makikipag-away. Ang haan eh. Pag-away ka, dala mo to. Hindi sinakaaway mo. Ika muna, mag-iisip ako. Mapapaisip ano? Mag-iisip muna. Ang ganda tingnan. Yung feeling kasi nitong blade na to ay forward heavy. Ha? Nasa harap po ang bigat ng talim ano. Oo. Ang sarap niya ipantaga ano. Sa martial arts pa may purpose yung bigat sa unahan eh. Oo. Kasi yung pilantik ng nitong wrist, Mabigat. yung pilantik pa ng wrist, yan ang purpose niyan eh.
Talas ano. Tama, oh. Gumanda siya. Ang taas na ano. Matataas na yung aming, ang tag dyan pa? Madre de Agua. Madre de Agua, yes, correct. So ito po kasi universal na pakain sa mga livestocks, no. So kung meron kayong mga baboy, kambing, rabbit, so healthy po na pagkain yan, gustong gusto po nila yan. So very organic kung ito ang pagkain ng inyong mga alaga. Oh, Laguna. Patingin nga pa ng itak. Yeah. Yung handle, patingin. Okay. Maganda, oh. May 9 meters kaya rin. 9 meters. Meron. Ay, hindi pala. Feet pala sinasabi ko. 2, 3. Mga 8 lang. Dalim. Malago na yung citronella. Hi boss. Kung nanonood ka, ito na yung mga tanim nating citronella. Kailan kaya madadala dito yung mga business partners? Ay, nag-aantay yun. Kailangan mabaksinan ka na para makarating sila dito. Oo. Uy, nasonos na rin. So baka nag-aalala kayo, pinagtatrabaho ko tatay ko ha. Binabantayan ko nga eh. Ito, maya kami nag-oximeter. Tsaka, Oh, ganda, oh. ayan, maya kami nag-oximeter. Tapos meron akong baon ditong oxygen. Ayan ha, baka sabihin nyo, inaabuso ko tatay ko ha. Babantayan naman natin siya. Ano naman to? Light exercise lang. Oo. Ang dami na no? Citronella, here we come. Ilang buwan pa lang to. Oo nga. Hi boss, tara na dito sa farm. Ito na yung mga citronella natin. Yan na yan, no? Paakyat to. Oh. Ito pa citronella din, no? Lahat yan. Lahat to, no? Hello, linis-linis lang ng konti. Di bale. Aha. Isang araw. Aha. Ito at saka yun. Mhm. Ang ganda ng talibong. Naiinggit ako. Gusto ko ding magtabas. Tatabas muna kami. Kunin ko yung isang panabas si Papa dun. So, mamaya subukan natin sa Madrid. At may Madrid Cacao dyan na pwede tagain. Videohan mo nga ako. Yung ibabaw. Yung Mga ibabaw lang. Videohan mo nga ako pa. Test ng talibong sa Madrid Cacao. So, marami kasi pa nagsasabi na ang Madrid Cacao daw ay isang taga lang sa itak. So kung di pa po kayo nakakita ng Madrid Cacao, huwag nyo po sabihin ganun. Kasi matigas po ang Madrid Cacao. So ito pong talibong na ito ay galing sa Alagos Blacksmith. So sa ano sila? Si Balom Antique. Ito po ang ating tatagain. Mataas yan ha. Tatagain po natin yan mga 2.5 inch siguro to. So Madrid Cacao Yung test. atong pagbagsak may lansones ha. Yun. Tsaka niyog. Ba yung bagsakin yan dito? Kapag gano'n yan eh, pababa. Oo. Okay. Tanggalin muna yung maliliit. Matigas talaga ang Madrid Cacao.
Up. Tamang-tama. Yan. Okay. Talasin mo naman siya na maliliit. Ito lang. Pakita lang natin yung talim pa. Kita nyo? So, okay. Wala pong bingaw, walang rolls, matalim pa rin. Tatalasin mo siya na maliliit. Okay. Ngata mo lang tutungtungan mo. Ilang sonic siya may kawayan yan. Maliliit naman yan. Supportive ng tatay ko, no? So, yan po ang poging-poging talibong from Alagos Blacksmiths. Yan, medyo huwag dudulas ha. Okay lang, nakakuha yan. Okay. Okay. Ito pa. Yan, pababain mo. Pampataba naman ng lupa yung mga tinatanggal mong yan. Tama. Talas, oh. Wow! Yun. Okay. Talas, oh. Ang ganda ng hiwa. Tanya. Kita ba? Malinaw. Yan. So, ang talim. Pahiram, ha. Pakita natin ang talim. So, ayan siya. Ang ganda po ng talim niya. Tsaka magaan. Magaan siya. So, ano natin? Tingnan ko lang dito yung langka. Sige ha. Ayan siya. Ang ganda ng putol niya. So, mga 1 inch siguro to na Madre Cacao. Yan na kaya. Isang taga siguro. Pero mga 3.5 inch tsaka 2.5 hindi kaya. So, pakita ko sa kanila yung isang taga. Sige. So, isang taga to. Dalawa pala. Dalawa ano. Matigas ho talaga Madre Cacao sa totoo lang pa. Kasi kung hindi ka pa talaga nakita ng Madre Cacao, wag mo muna sabihin na isang taga lang. Yan oh, manipis lang eh. Pero yung makakapal, yung may gitna na ano na, Tigas na. may tigas na sa gitna, hindi kaya ng isang taga ho. Yan. See? Malalambot. Yan yung mga half inch, 3/4 inch. Pwede siguro isang taga. Gadaras covered oh. So ordinary pa yan guys. Yan po ay ordinary na talibong from Alagos Blacksmith. So soon magkakaroon pa tayo ng customized magpa-project kami ni Sir Ivan ng custom. So ito po ay yung ano nila, yung mga tinitinda nila sa palengke nila. Meron silang pwesto doon sa Sibalom Antique. So okay.
So, my thoughts about the talibong of Alagos Blacksmith. It's light. Magaan siya, and it's forward heavy. So the hilt is actually very light, and this part you can feel the weight over here sa harap. So sa balance, as you can see, nasa harap yung weight. So andito siya. So this type of weight distribution can be seen sa Cebuano style of fighting, no? So I learned this from Sir Raimundo Lucero, because the style of fighting there requires the forward leaning weight, no? Kasi if you use your wrist in fighting, so yung pumipilantik po yung wrist, no? So my fighting style uses the wrist. It's very fun to use kasi hindi mo siya kailangan mag-effort. Hindi mo na kailangan masyadong mag-effort to twirl. You can twirl the blade. Sikip sorry. So that's how you fight. Pag masikip, no? You twirl. So yun siya. I like it. So a very traditional blade for a traditional style of fighting. Very nice. So ito guys ay ordinary pa, no? Let me remind you. You can customize pa. You can ask Ivan if you want a different balance. Kasi different martial artists require different types of balance. So there are types of balance, no? Meron yun nandito. Sobrang balance nung ganung type ng blade, no? Yung nilalagyan na ng pabigat sa likod to compensate with the forward heavy blade. So may mga martial arts na nagre-require ng ganung type ng balance. So there are also types of martial arts na nagamit ng forward leaning weight. So depende. So depende sa type of martial arts na preferred nyo. So by preference na lang, no? So pero yon, sabi ko nga, this type of fighting blade is forward leaning. So yun masasabi ko about dito sa talibong na ito. Sir Ivan is so generous to give us brass fittings kasi usually nylon ang ginagamit po na ginagamit dyan sa fittings na yan. So yan po yung gawa ni Sir Ivan and Tito Juden niya. So we have another here, a smaller blade. Is a mini talibong. So si Tito Juden din niya may gawa niyan. Yan. So it's actually a miniature. Ito namang ano niya, yung sa sintorero niya. I'm not sure if it's plastic, pero parang carabao horn eh. Pero malambot. Pero I think it's carabao horn. Hindi natin malalaman kung hindi natin susunugin, pero I don't want to ruin it. Kaya hindi natin susubukan. So I just say it's either carabao horn or it's made of plastic. Okay. So ito po kasing blade na ito ay hindi siya custom, no? Custom blade. These are the blades they distribute doon sa market nila. This is made for kumbaga commercialized na version ng talibong nila. So I'd like to test the quality of the blade na yung pang commercialized, no? Kasi it says a lot about the quality of their work. Kasi usually commercialized products mean less time na ginugol sa paggawa, no? Mas mabilis sila gawin compared sa yung mga customized natin. Pero it doesn't mean na hindi siya quality. So katulad nga nung mga test na ginawa natin kanina, it speaks for itself. Sorry. Okay. Let's talk
more about yung isa pang tito ni Sir Ivan. So apparently, yung tito pala ni Sir Ivan, si Sir Garcesa, si Sir Holy Garcesa is once worked with the legend Panday, si Lieutenant Prado. So si Lieutenant Prado from that at that time nasa Mindoro siya, no? So basically wala pong talibong talaga sa Mindoro. So I might be wrong, you can correct me, pero Mindoro is not the center of the talibong blade. Talibong can be found in Aklan, in Antique, in that area, in Panay Island. Okay. So si Tito Holy Garcesa niya, Dodoy pa ang pangalan niya nun. Palayaw niya doon sa pandayan nila Lieutenant Prado. So he is the one who forged yung mga talibong po na under the brand name ni Lieutenant Prado. So it's a very interesting story kasi there was a time na hindi pa pala nag-water quench noon sila Lieutenant Prado. This is according to Sir Ivan, ha. So ang nag-introduce ng water quenching kila Lieutenant Prado is si Panday Dodoy. So yun, interesting fact, guys. So thank you po Sir Ivan for sharing that story with us. So parang gusto ko bigla magpagawa ng talibong kay Panday Dodoy kasi there was a time pala na the talibongs that were being distributed by Prado is made by Panday Dodoy. So I don't know if the whole thing was made by Panday Dodoy, pero the talibong was introduced or supplied by Panday Dodoy. So I think that's it for our vlog. Hindi ko alam kung magagawa ko pa yung plan ko kasi magkatay using this mini talibong, pero parang wag na siguro, baka mabura lang yung vlog na to. So thank you Sir Ivan for giving us time sa bigay sa atin ng story. So see you soon, guys. Always stay tuned. Dito lang po yan sa AJ Blade Reviews. Please share, like, and subscribe. Spread the word. Love you guys. Bye.